Ilang buwan na rin tayo magkakalala pero pangalan lang ang tanging alam ko tungkol sa'yo. Nasaan bang mga magulang mo? Tanong ni Ivan kay Rai. May pwesto po kami sa palengke. Madaling araw pa lang po, nandun na po si nanay para humango ng mga paninda. Kaya po pag ganitong bakasyon sa eskwela, nagtitinda po ako ng sampagita. Sagot ni Rai. Ah, ganun ba? Ang tatay mo, nasan siya? Hindi ko po alam. Mabilis sa sagot naman ni Rai. Tila sinuntok naman ang puso ni Ivan sa kanyang narinig. Hindi mo alam? Bakit? Ang sabi po sa akin ni nanay, masyado daw naging komplikado ang relasyon nila ni tatay kaya nagpakalayo-layo na lang siya. Ganun ba? Hindi ka ba naghahanap ng tatay o hindi naman kayo naiinggit sa mga kaedad mo na may tatay? Hindi po. Masaya na po ako kasi may nanay ako. Aanin ko naman po ang tatay kung sa pagmamahal na po ni nanay, sobra-sobra na. At saka wala rin naman po ako magagawa tungkol doon kaya bakit ko pa po iisipin ng mga bagay na wala ako? Hindi po ba dapat maging kontento tayo kung ano meron tayo? Hindi doon sa mga bagay na wala tayo? Tugon ng bata. Napangiti na lamang si Ivan at tinawakan ng bunbunan ng bata. Alam mo, sana ganyan din mag-isip ang anak ko. Sir, tikim ni Tasyo. Pasensya na po kung aabalahin ko kayo sa pag-uusap ninyo. Naiinip na po kasi ang mag-ina ninyo. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Janyo, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat! Lakas ng loob na tinawagan muli ni Ivan ang numero sa cellphone na matagal niya nang pinakaingat-ingatan. Kahit na lumang modelo ito at pwede nang ipamataw sa piko, ay hindi niya ipagpapalit ito sa kahit anong high-tech na cellphone ngayon. Nandito kasi ang lahat ng alaala ng kanyang pinakamamahal na si Amira. Nasa inbox ng cellphone ang mga palitan nila ng mensahe at nandoon din ang huling mensahe sa kanya ni Amira bago pa sila maghiwalay ng landas. Iisang numero lang din ang nakasave sa cellphone na yon at yon ay ang numero ni Amira. Pinindot ni Ivan ang call button ng sabay at tinanaw ang babae sa kanyang harapan na nakatalikod naman sa kanya. Hindi kalayuan ng babaeng yon at kasama nito si Rai, ang batang babaeng kanyang nais ampunin. Please, sagutin mo. Alam kong ikaw yan, Amira. Wika nito na nagbabadyang pumatak ang mga luha nito sa kanyang mga mata. Ilang buwan bago maganap ang tagpong to, nasa simbahan noon si Ivan. Nakaluhod ito at magkasalubong ang mga palad nito at nakapikit ang mga mata. Taimtim itong nagdarasal. Daddy, aren't you done yet? Naiinip na ako. I want to go to the mall and go shopping with mommy. Singhal ni Chanel, ang anak ni Ivan at Charisse. Oo nga, Han. Namamalpos na yung mga tuhod ko sa pagluhod, oh. Ano ba naman yung hiniling mo sa Diyos? Nasa atin na ng lahat, ah. Wealth, fame, luxury. Ano pa bang hinihiling mo? Dagdag naman ni Charisse, ang asawa ni Ivan. Hindi lang sila inimik ni Ivan at tuloy pa rin sa pagdarasal. Next time nga, I'll donate a centralized aircon sa simbahan na to. Para hindi ganito kainit. Nasisira ang makeup ko sa pawis. Yaya, tissue nga. Pagreklamo ni Charisse sabay pagtampe ng tissue sa kanyang mukha na inabot naman ng yaya na kanilang kakasunod. OMG, hindi ko na talaga kayang inat siya na, let's go. Hintayin na lang natin ang daddy mo sa car. Aya ni Charisse sa kanyang anak. Naiwang mag-isa si Ivan at patuloy pa rin ito sa kanyang pagdarasal. Oh Diyos ko, alam kong paulit-ulit ang hiling ko sa inyo. Pero hanggat pwede ako manalangin, iisa lang ang hiling ko sa inyo. Dalangin kong makitang muli ang kaisa-isang babaeng pinakamamahal ko. Alam kong maling mahalin siya dahil hanggang ngayon ay may asawa at anak na ako pero alam niyo, simula pa lang kung sino talagang tinitibok ng puso ko. At hanggang sa mawalan ako ng buhay, ay si Amira lamang ang mamahalin ko. Taimtim na dasal ni Ivan sa Diyos matapos ito magpasalamat sa mga biyayang kanilang natatanggap.
Bagamat asawa ni Ivan si Charisse sa papel, ay hanggang papel na lamang ang kanilang pagiging mag-asawa. Naging mag-asawa lang naman sila dahil aksidente niyang nabuntis si Charisse. Tanging si Chanel ang dahilan kung bakit nananatili si Ivan sa relasyon nila bilang mag-asawa. At sana, dumating ang panahon na mapatawad ako ni Amira sa kasalanan na gawa ko. Hindi ko nahihilingin na mahalin akong muli ni Amira. Ito na po siguro ang kaparusahan na nararapat sa akin dahil sa ginawa kong kasalanan. Dasal ni Ivan na kulang na lang ay maiyak siya sa sobrang bigat na kanyang nararamdaman. Halos araw-araw si Ivan na nagdarasal sa nasabing simbahan. Tuwing linggo ay inaaya niya ang kanyang mag-ina na magsimba. Ginagawa niya ito upang makasanayan ito ni Chanel at matutong magpasalamat sa biyaya na kanyang natanggap. Minsan ay sumasama si Charisse upang ipakita sa lahat na isa silang relihiyosong pamilya. Ngunit alam naman ni Ivan na pakitang tao lamang ang ginagawa ni Charisse. At sa kasamaang palad ay nagmana si Chanel sa kanyang ina na hindi makuha ang kahalagahan ng pagsisimba. Matapos pagdasal ay nag-sign of the cross na si Ivan at naupo na sa upuan. Tumitig pa ito ng ilang sandali sa nakapakong Kristo sa may altar at ninanam namang nararamdaman na presensya ng Diyos. Naging payapa ang kanyang puso. Tumayo si Ivan at naglakad na papalabas ng simbahan nang makasalubong nito ang musmos na batang si Ray, ang kanyang paboritong naglalako ng sampugita. Sir Ivan! Sir Ivan! Hingal na sabi ni Ray nang makita si Ivan na palabas na ng simbahan. Bumukas naman ng isang malaking ngiti sa mga labi ni Ivan at sinalubong ang musmos na bata. Ray! Nakangiti nitong sabi. Dumako ito sa isang gilid upang hindi makasagabal sa iba pang pumapasok sa simbahan. Nang nakalapit si Ray ay agad siyang binati nito na nakatingala. Magandang umaga po, Sir Ivan. Pagkatapos ay ngumiti ito ng walang kasing tamis. Naupo naman si Ivan upang maging kapantay ng bata at saka nagsalita. Magandang umaga rin, Ray. Kamusta ka? At ngumiti rin si Ivan kay Ray. Bukod sa pagdarasal, si Ray ang isa sa mga dahilan ni Ivan kung bakit siya palaging pumupunta sa simbahan. Walang ibang alam na impormasyon si Ivan tungkol kay Ray, kung hindi ang pangalan nito at edad na 7 taon. Kasing edad ito ni Chanel na kanyang anak, ngunit malayo ang agwat ng ugali at pag-iisip ng dalawa. Bibong bata si Ray at ang pagtitinda ng sampagita ang kanyang hanap buhay upang makatulong sa kanyang ina. Kaya naman bilang tulong ay bumibili si Ivan ng sampagita sa bata at kung minsan ay nililibre ito ng agahan. Minsan na rin niyang inalok ang bata na bibilhin niya lahat ng sampagita na kanyang paninda. At huwag nang suklian ang kanyang binibigay na pera, ngunit tumanggi ang bata. Ang sabi nito ay magiging unfair yon sa mga kasama niyang nagtitinda rin ng sampagita. Hindi yun patas at ayaw niyang manlamang ng iba. Dagdag pa nito na ang perang mabilis makuha ay mabilis ding mawawala. Nagulat si Ivan sa ganitong mentalidad ng bata. Kaya simula noon ay sinisiguro nitong palagi siyang may dalang barya sa kanyang bulsa at ilang biskwit o hindi naman kaya ay pagkain na may bibigay sa batang si Ray. Mommy, bakit ang tagal ni Daddy? I'm really bored na. Maarteng sabi ni Chanel. Hi, just play with your iPad. Darating din yun maya-maya. Ewan ko nga ba kasi dyan sa daddy mo. Bakit sa lahat ng simbahan dito sa lugar natin, dito pa niya gustong magpunta ang init-init. Ang dumi-dumi pa. Puro squaming mga nagsisimba. Pwede naman tayo magsimba sa mga sikat na simbahan kung saan nagsisimbang mga elite na katulad natin. Daing ni Charisse. Yeah, you're right, Mommy. Sabi nga rin ng mga classmates ko sa school, dapat daw sa mga ganun tayo mag-church. Hindi tayo bagay sa ganitong lugar because we're rich, right? Pagmamalaki pa ni Chanel. Napailing na lamang si Mang Tasyo sa kanyang mga naririnig mula sa mag-ina. Madam Charisse, ako po ay magpapaalam lang na lumabas. Wala pa naman po si Sir Ivan, magpapahangin lang po ako. Paalam ni Tasyo. Paglabas ng matanda ay agad ito nagtungo sa simbahan. Sinasabi ko na nga ba? Kaya nagtatagal itong si Ivan. Wika nito habang nakatanaw kay Ivan at sa bata nitong kausap na si Ray.
Nakaupo ang dalawa sa dulong upuan ng simbahan kaya naman mabilis itong nakita ng matanda. Ilang buwan na rin tayo magkakalala pero pangalan pa lamang ang tanging alam ko tungkol sa iyo. Nasaan nga bang mga magulang mo? Tanong ni Ivan kay Rai. May pwesto po kami sa palengke. Kaya po madaling araw pa lang po nandun na si nanay para humango ng mga paninda. Kaya po pag ganitong bakasyon sa eskwela, nagtitinda po ako ng sampagita. Sagot ni Rai. Ah, ganun ba? Ang tatay mo nasaan? Hindi ko po alam. Mabilis sa sagot naman ni Rai. Tila sinuntok naman ang puso ni Ivan sa kanyang narinig. Hindi mo alam? Bakit? Ang sabi lang po sa akin ni nanay, masyado daw naging komplikado ang relasyon nila ni tatay. Kaya nagpakalayo-layo na lang siya. Sagot ni Rai na tila hindi alintana na wala siyang tatay. Ganun ba? Hindi ka ba naghahanap ng tatay? O hindi ka ba naiinggit sa mga kaedad mo na may tatay? Hindi na napigilan ni Ivan na mag-usisa sa personal na buhay ng bata. Umiling lamang si Rai. Hindi po. Masaya na po kasi ako dahil may nanay naman ako. Aanin ko po ang tatay kung sa pagmamahal po ni nanay ay sobra-sobra na. At saka po, wala rin naman po ako magagawa tungkol doon kaya bakit ko pa po iisipin ng mga bagay na wala ako? Hindi ba po dapat maging kontento tayo kung anong meron tayo? Hindi doon sa mga bagay na wala tayo. Tugon ng bata. Napangiti naman si Ivan at hinawakan ng bunbunan ng bata at ginulo ng bahagya ang buhok nito. Alam mo, sana ganyan din mag-isip ang anak ko. Wika ni Ivan. Sir? Tikim ni Tasyo. Sir, pasensya na po kung aabalahin ko kayo sa pag-uusap ninyo. Naiinip na po kasi ang mag-ina ninyo. Mas lumapit si Tasyo at humina pa ang boses. Nagrereklamo na po sila. Bakit daw po ang tagal ninyo? Pabulong na sumbong ng matanda kay Ivan. Napabuntong hininga si Ivan. Gusto pa sana niyang makipagkwentuhan kay Rai, ngunit nang dahil sa sinabi ni Tasyo, ay kailangan niya nang umalis. Sige po Manong, susunod na po ako. Nasa sasakyan na po ba mga binili natin para kay Rai? Tanong ni Ivan. Oo, nasa may likuran. Siya ako nang kukuha ng mga yon para magkaroon pa kayo ng ilang minuto na pag-uusap. Ani ng matanda. Kitang-kita sa mukha ni Rai ang tuwa nang matanggap ang mga biskwit at dilatang bigay ni Ivan. Iyakapan niya si Ivan na walang kasing higpit. Daig pa ni Ivan ang nakapagsara ng ₱1,000,000 worth of deal nang siya yakapin ni Rai. Sobrang gaan ang kanyang pakiramdam nang makita niya kung gaano kasaya ang bata sa simpleng regalo na kanyang ibinigay. Kung tutuusin ay barya lang naman ang kanyang yaman ang ibinahagi niya sa bata. Ngunit para kay Rai ay sobra-sobra pa ito sa kanyang kailangan. Iniwan na ni Ivan at Tasyo ang bata sa dulong silya at nagtungo na sa sasakyan. Pagpasok ni Ivan ay agad siyang binungangaan ni Charisse. Han, bakit pa ang tagal-tagal mo sa simbahan? Ang init-init at ang dumi-dumi ron. Next time hindi na ako sasama sa simbahan na yan. Puro naman mga squaming mga nagsisimba. Hindi na babagay sa mga tulad natin ang lugar na yan. Charisse, pwede ba? Huwag mo ang ipangalandakan ng kaartehan mo. Nagpunta tayo sa simbahan upang magdasal. Hindi para pulaan ang simbahan. Sambit ni Ivan. Kahit na. Ano na lang sasabihin ng mga kumari ko? Na sa cheap na simbahan tayo nagsisimba. Sa susunod, doon na lang tayo sa di-aircon na simbahan o di naman kaya sa simbahan ng mga mayayaman. Aya pa ni Charisse. Hindi naman sumagot si Ivan at ngumisi na lamang. Patuloy pa rin ang pagdakdak ni Charisse at bumaling na lang ito sa bintana ng sasakyan kung saan ay tanaw pa rin niya si Rai. Nakita niyang pinaparte-parte na nito ang binigay niyang biskwit at ibinahagi sa iba pang batang nagtitinda rin ng sampagita. Mommy, please stop it na! Sigaw naman ni Chanel. Manong, let's go to the mall na lang. Gusto kong bumili ng bagong dolls and playhouse and dress and shoes. Ani ni Chanel. Napabaling naman si Ivan sa kanyang anak. Hindi ba't kabibili pa lang natin ng dolls at dresses? Bakit bibili ka na naman? Daddy, I want a new one. Stella have the same doll na binili natin at ayoko may katulad ako na doll. Tapos nasuot ka na yung dress nung nag-play kami sa house nila last time.
Baka sabihin ni Stella paulit-ulit ako ng dress kaya I must have a new one. Paliwanag ni Chanel. No? Mabilis na sagot naman ni Ivan. Manong, sa mansyon na tayo. Utos ni Ivan. Ilang minuto pa ang nakalipas at nakarating na sila sa mansyon. I hate you, Daddy. I hate you. Sigaw ni Chanel pagbaba ng sasakyan at tumakbo ito papasok ng mansyon. Dumiretso ito sa kanyang kwarto at sinara ang pinto ng pabalibag. Umalingaw-ngaw ang tunog ng pinto na siya namang ikinagulat ng ilang mga kasambahay. Ivan, look what you've done. Bakit ba kasi tinitipid mo ang anak mo? She is our only daughter. Mayaman naman tayo. So what's the reason bakit ayaw mo siyang ibili ng bagong dolls at dress? Galit na tanong ni Charisse. Yan! Dahil sa ganyang attitude niya. She's already 7 years old. Dapat marunong na siyang umitindi sa mga bagay na dapat at hindi dapat iasta. Alam niya na dapat ang pagkakaiba ng needs at wants. Maswerte siya dahil sobra-sobrang meron tayo. Pero paano pag dumating ang araw na biglang mawala ang lahat ng to? Paano, Charisse? San pupulutin ang batang yan? Ni magpasalamat, hindi yan marunong. Iayos mong ugali niyang anak mo, Charisse. Galit na sabi ni Ivan at lumakad papuntang pinto palabas. Ivan, saan ka pupunta? Habol ni Charisse. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Bumaling si Ivan. Kung saan hindi ko maririnig ang ingay ninyong mag-ina. Tugon ni Ivan at tuluyan ang lumabas ng pinto. Paglabas ng pinto ay tinawag kaagad ni Ivan si Manong Tasyo at inutusang ipag-drive siya kahit saan. Agad na namang sumunod ang matanda at inihanda ang kotse. At dito nagtatapos ang ating unang kabanata. Saan naman kaya dadalhin ni Manong Tasyo si Ivan? Magbabago pa kaya ang ugali ni Charisse at ni Chanel? Ano kayang kaugnayan ni Ivan kay Rai at bakit gano'n na lamang nararamdaman niya para sa bata? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel neto, Ate Genio, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat!